Ang pananampalataya ay buong pagtitiwala sa Diyos, nakakikitaan ng ganap na pagsuko ng sarili sa Diyos na nagpapakilala at nagpapahayag sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ano pong himala ang ipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng tinapay na galing sa langit. Sabi nila. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay surrender. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like na rin po ang Word of the Day sa YouTube at sa Instagram. At pagbati rin po sa lahat ng mga nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria Philippines. Mga kapatid, ano ba ang pananampalataya? Tayo ay mga Kristiyano, tayo ay mga Katoliko, at tayo ay namumuhay sa pananampalatayang ito. Sabi nga, we walk by faith, not by sight. Tayo ay tumatahak sa landas ng buhay na ginagamit hindi lang ang ating pisikal na mata, kundi ang mata ng pananampalataya. Subalit ano nga ba ang pananampalataya? Madalas, tayo ay nagbibigay ng kondisyon bago tayo maniwala. Sabi nga nila, to see is to believe. At ganito yung nangyayari sa ating gospel ngayong araw na ito. Yung mga Hudyo ay humihingi ng signs, humihingi ng palatandaan. They want to see something before they believe. To see is to believe. Ganyan din po ba tayo? Gusto muna nating makakita ng mga himala, ng mga palatandaan, ng mga kakaiba at kamangha-manghang mga pangyayari bago tayo maniwala. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, wala namang ibibigay na sign, no? Kundi sabi nga nila, kasi inihalin tulad nila si Jesus sa kanilang ninunong si Moises at sabi pa nila, sa panahon ni Moises, ang himala na nakita nila ay pinakain sila ng tinapay na buhat sa langit, yung tinatawag na manna. Sabi ng Panginoon, hindi naman si Moises ang nagbigay sa inyo niyan, kundi ang aking Amang nasa langit. And then Jesus told them na siya yung tinapay. Kasi humihingi sila ng pagkain yun na galing sa langit. Sabi ng Panginoon, ako yung tinapay ng buhay. No? At yung sumasampalataya raw ay hindi na magugutom at hindi na mauuhaw sapagkat siya yung pupuno, siya yung bubusog. Mga kapatid,
napakahalaga ng sinasabi ng ating gospel na yung pananampalataya ay dapat walang kondisyon. Sinasabi ng Panginoon na hindi dapat to see is to believe. Napakahalaga ng salitang surrender. Because faith is surrendering everything to God. Yung bang, sabi nga nila, meron tayong tinatawag na leap of faith. Yung tatalon ka. Tatalon ka sa pananampalataya. Para kang tumatalon sa dilim. Na alam mo na kapag tumalon ka doon, hindi ka mapapahamak, kundi it's either may sasalo sa'yo o kaya naman may maayos kang kababagsakan. Yung leap of faith. Leap in the dark. Mga kapatid, it is about surrendering, yung pagsuko. Yung bang hindi ito tungkol sa to see is to believe, but rather to believe is to see. Kaya yung isuko mo muna yung lahat sa Diyos, yung wala kang itinitira. Kasi tayo may mga conditions, mga preconditions tayo before we believe it. At gusto nating makasigurado muna, no? At kaya hindi natin na ibibigay yung buo sa ating pananampalataya is because we have so many doubts, mga pag-alinlangan natin, and at the same time, meron tayong mga hesitations dahil hindi natin isinusuko ang lahat. To believe means to surrender. Isuko. Isuko ang lahat sa Diyos. Yung wala kang ititira, wala kang i-reserve sa sarili mo, but to surrender everything to God. At ano yung ibibigay sa atin ng Diyos? Sabi nga, to believe is to see. Kapag tayo ay natutong sumuko sa Diyos, magtiwala sa Diyos, sumampalataya sa Diyos, we will see a lot of things. A lot of things sa buhay. At mauunawaan natin ang napakaraming bagay sa buhay natin kapag tayo ay nagtiwala, kapag tayo ay sumuko, kapag tayo ay sumampalataya. Mga kapatid, kumusta ang iyong buhay pananampalataya? Gaano na ba kalalim ang iyong pagtitiwala sa Diyos? Isinuko mo na ba ang lahat sa Kanya? Hindi ibig sabihin ng pagsuko ay wala ka ng kabahagi. Yes, pag sinusuko mo ang lahat, ibig sabihin, you are no longer in control. Of course. Kundi hinahayaan natin na ang Diyos ang siyang may control sa atin. But to be honest, even God will not control us because God is love and the opposite of love is control. Hindi controlling ang Diyos, mapagpalaya ang Diyos. Iginagalang at inirerespeto ng Diyos yung ating pananampalataya. Kaya nga kahit isuko natin sa Diyos ang lahat, hindi niya tayo kokontrolin. Irerespeto niya yung ating kalayaan sapagkat ito'y regalo niya sa atin. Kaya nga, mahalaga na yung pagsuko sa Diyos ay isa ring malayang desisyon. Yung pagtitiwala at pagsampalataya sa Diyos ay isang malayang desisyon. Ginugusto, pinipili. Napakahalaga ng intensyon. Intention to surrender, intention to believe, intention to trust, intention to follow Jesus. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga that today, ngayong araw na ito, dinadala tayo ng ating Panginoon sa tunay na diwa ng pananampalataya. At sinasabi niya na kapag tayo ay sumampalataya sa Kanya, sa iyong tinapay ng buhay, na kapag tayo ay tumanggap sa Kanya, hinding-hindi na tayo magugutom muli. Kapag tayo sumampalataya, hindi na tayo mauuhaw. Which means, if we surrender everything, God will fill us. Pupunuin tayo ng Diyos ng Kanyang pagpapala, ng Kanyang biyaya. Pupunuin tayo ng Kanyang Espiritu. Mga kapatid, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot sumuko to surrender everything to God. Siya ang may hawak ng lahat.
Siya ang simula at hantungan ng lahat. Siya ang ating lahat at lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, isinusuko namin ang lahat sa iyo. Ang aming buhay, ang aming pagkatao, ang aming nakalipas, kasalukuyan at hinaharap. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.